So karong kapon nun, pasalamat ta sa extension sa atong strength gihatag sa Ginoo karon. Salamat sa mga activities kaganina early afternoon. And karon atong tiwason ang ato ang panagpundok pinaagi sa usa ka mensahe mga kaigsunan. We are still in the people of the New Testament. Nagpadayon ta sa pag-ila-ila ni Kristo, and we are in Jesus Christ number 30. Ika-30 na to nga pag-ila kang Kristo. We are still in the manifestation of the earthly life of Christ. And the title of this message is Jesus refuses on 2 occasions to show the Pharisees a sign. Daghan mga Pharisees, gusto gud sila nga pakit amig sign. And sa musugot mong sa dili, hantod karon daghan kay mga tao nga nagsigig paabot sa Ginoo, Lord, give me a sign. Lord, I need a sign. Will I go? Will I not go? Will I stop? Or will I, kabaw ka mga kaigsunan, ang mga Kristohanon, gusto kayog sign. Mao na gipangita sa mga Pharisees, duha ka occasion nga wala tuguti sa Ginoo, og naa siya gitudlo sa mga Pharisees kung unsay dapat nilang tuuhan. Alright? Sa di pa mo padayon, let's all stand. Mag-ampo ta mga kaigsunan. Most gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us strength. And thank you, dear God, for this place that you gathered us together as a church. And I pray, Lord, that you will bless us with your message. Please use me once again. Empower me, O God. And please cleanse us and cover us with your precious blood. Make us worthy, O God, this afternoon to receive the message from your words, O Lord. Thank you so much, and we give you all the glory sa mga victory nga imong ihatag kanamo karon, Lord. Imo ang dungog ug himaya. And we pray all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, ang mga Pariseo, mga kaigsunan, mangayo sila og sign sa Ginoo, not for them to know kung unsa gyoy kanang sakto or sayop mga kaigsunan, pero ang ilang gyud nga gitest si Christ. The intention for them is not to learn, but to find out nga masayop si Christ. So mao nay problema sa mga Pharisees, and until today mga ison, mao nay problema nato sa mga kasimbahanan, daghan na nagpakakristohanon. Or maybe some of them are Christians, pero wala katubo mga kaigsunan. They are not there to listen and believe and obey the message of God. Ang ila is to test the man of God, kung sakto ba o dili ba. So daghan na karon gihapon. Pero atong katunon diri mga kaigsunan, actual gyud nga si Christ na madlong sa mga Pharisees. So dunay duha ka occasion, sugdan nato ang una. The first occasion. We can see this in Matthew chapter 12. Matthew chapter 12 verses 38 to 42. This is the sign of the prophet Jonas. So si Jesus giforetells niya ang death and his resurrection. Pinaagi sa pagtubag niya sa mga Pharisees nga nangita og sign. All right? So, in verse number 38, the Bible says, Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. So, nangita silang sign sa Ginoo. Ingon na si Christ, mga kaigsunan, but he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. Kinsay nakailaan niya? Si Jonah nga nasod sa tiyan sa whale. Are you listening? Tuwa siya dito, 3 ka adlaw. So ni bakasyon siya mga kaigsunan, nawa siya kadali. Tuwa siya nagbakasyon, nagcamp siya dito sod sa tiyan sa whale. Ganahan mo ana? Sa mutuo mo og sa dili, mao nay hinungdan nga ni surrender ko sa Ginoo. Trabaho ko sa MEPSA, unya tungod rush hour permi mga kaigsunan, mostly
Kaya ako maikog man ko nga mulingkod, samtang naay mga babae nga di kalingkod og tarong. So, kasagaran, padung sa MEPSA, kapyot jud ko. Kay ihatag man ako ang akong space sa kanang musakayay pa nga mga babae. Babae gud na. Luoy kayo na yung uban nga mangatkat, hasta mga babae mangatkat sa bintana, ingon anak kalisod manrabaho. Mahadlok malate. Kay usara ka segundo, malate ka mga kaigsunan, mainusan imong sweldo. Pero mo gawas ka, sobraan nimo ka oras, ang imong sweldo mo gyapon. Questionon pa ka, nganong ni stay makalungger? Paita ni trabaho lagi. So mo na nahitabo, hangtod nga nadako sa Ginoo dito sa katipunan mga kaigsunan, then the message was about Jonas. Kuyawan ako. Ang message sa Sunday school. Unya, usan ako ato nga na Sunday school teacher, sa sige na kong tuon sa lesson mga kaigsunan ko, kuyawa ano eh. So na-imagine ako ba ni ko na, mura na magyogoy calling. Na-feel na nako ang calling sa Ginoo. Then, na-imagine ako, muagi na ba kong bridge? Unya, una-una na kumurugwa man sa whale diri. Naay kugtong. Naay kugtong. Pero, wa matingali whale diri. So, na-imagine ako, mga kaigsunan, what if, wa may posibles Ginoo, what if masud ko sa sud sa kanang garbage truck ba nga kanang automatic bitaw musira, muabli, ingon ana. Birnis unya way trabaho sa Sabado, Domingo unya tulok adlaw ko ma-stuck dito ba? So akong giklaro ang calling oy. Dito na ko na discern, na determine, gitawag ko sa Ginoo, surrender ko dayon. Kay akong giingnan akong kaugalingon, isud gani ka sa garbage truck, tagbaw jud ka. Di ba no? So mo na nahitabo kang Jonah, nga maoy gihatag sa Ginoo sa mga Pharisees, nga ilang gipangita nga sign. I will not give you a sign. Adulterous generation, nangayo og sign sa Ginoo. Do you think, mga kaigsunan, that our generation today is not adulterous? Ning samot. Unya sige gyapon pangitag sign, masigig tan-aw sa langit unsay pormas panganod, magtan-aw mga kaigsunan sa adlaw nga nagsayaw-sayaw, biyon sila ang Ginoo ni istorya. Bisag unsa na lang hasta na mga anino unsa pa na diha mga igsoon, imo nang imagine nga ang Ginoo ni communicate, ni hilak si Maria. Si Maria ni hilak. Daghan kayo mga tuo-tuo. Kay sige lagi pangita og sign. Hanto na kanang nay gamay nga itong mga kaigsunan kingki og buhok. Unya magtuyok na siya sa iyang butanganan. Mingon sila nilihok. Daghan kaayong mga problema karon sa kanang panahon mga igsoon nga sa una makita na nato. Then they are trying to ask the Lord Jesus Christ. So gitagaan sila, no sign for you, but the sign of the prophet Jonas. In verse number 40, the Bible says, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So, mautoy minsahe nganong si Jonah nasod sa tiyan sa whale. Sama sad ni Kristo sa diyang namatay siya mga kaigsunan, niadto siya sa heart of the earth. Mao na nga niadto gyud siya hell. But not to stay there, mga kaigsunan, but to pay the penalty of our sins. Pero, take note ha, wala siya niadto sa lake of fire. Kaya dito ra siya sa impierno ni adto. Wala sa lake of fire. Final naman to. Mga igsoon, sama sa nahitabo kang Jonah, ningon si Christ, maupod na'y mahitabo sa anak sa tao. Referring to him.
Verse number 41, the man of Nineveh, tanaw ha, shall rise in judgment with this generation. Nag-refer siya sa mga nangutana og sign. Ang Nineveh, nga diin giwalihan ni Jonah, niyo si Christ, mo judge ani nga generation, and shall condemn it. Nga naman, because they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonah is here. Unyawa nila pamunawa. Jesus Christ is greater than Jonas. Unya si Jonah samtang dito pag giluwa na siya mga kaigsunan, lahi giluwa kay diri man niagi sa tangkugo sa whale. Pag abot na niya gildala siya ngadto sa Ginoo, ngadto sa Nineveh kay moadto siya Tarsis. Hello? Paadtoon sa Ginoo sa mission field, mudagan man jug buhol kay magsuroy-suroy dito sa mga Tarsir. Ganahan man magsuroy-suroy, magturist-turist man. Wa ni tuman sa Ginoo ba? So imbis Nineveh, Tarsis, mga igsoon, palit siya ticket. Tarsis. Kung sa iyang gipangita, Tarsir. Tuwa siya rito, siya ni palit og ticket. Pero mga kaigsunan, going to the mission field, free of charge. Amen? Special trip in the whale's belly with full of corsage. Kay paggawas niya, puro seaweeds. Dagan kay sabit sa iyang liog. Mga igsoon, paggawas ni Jonah, why ligo-ligo, why ilis-ilis, sa iyang na-experience sa tiyan, sa whale, mga kaigsunan, wali sa pulong sa Ginoo, tibuok syudad, giwalihan, tuyok siya mga kaigsunan. Imagine na, kung sa'y baho niya. So luyo sa iyang baho, luyo sa iyang itsura, mga igsoon, nagwali siya sa pulong sa Ginoo. But the people in Nineveh, according to the Lord Jesus Christ, repented. That's how powerful the Word of God is. Regardless of who is preaching, if the message of God will be preached, it is the Word of God that has the power, not the preacher, but the Word of God. Regardless, kinsay mo tuman. Lalimad ka na, wala na nagniktay, wala nagsuit, wala nagbarong, wala nag-ilis, usa mga kaigsunan. Kita, mag-ready kita. Agig respeto sa pulong sa Ginoo. Pero sa iya, sa kahadlok mga kaigsuonan nga masud siya balik sa tiyan sa whale. Imagine na unsa ka determinado ang iyang pagwali. Muna tingali kita mga Kristohanon ipaagi sa tag-ingon ana ba? Palikusan kag sawa, tulok adlaw. Unya ino day ka wali ka di. Nya mo tingog pa jud ang bitin. Will you preach the gospel or not? Na unsay tubag nimo? Unsa kay tubag nimo kung ikay gilikusan? Unya sa dihang, o sige ha, bantay ka, o gibuhian na ka. Unya unsa man maligo pa ka? Wa na oy. Wali dayon ha. Wali dayon ka oy. Pero kinahanglan pa batag bitin bulikos na to. Kinahanglan pa batag isda nga muto nato mga kaigsunan o na ta mulakaw. Dapat dili na oy. Ayaw na sige pangitag sign, enough na to kang Jonah. Ayaw na pagliwat mga kaigsunan sa iyang nahitabo sa iyang kinabuhi. Na ikaw lagi pastor, mo lagi na hinungdan. Ako lang gi-imagine ba kung ako to Jonah. O basig may tabo sa ako Pero what na ilang sign mga igsoon. So the people in Nineveh, ingon si Christ, moan niya ni nga generation o i-condemn ni nga generation. Because they believe in Jonah. But they, the Pharisees, nga nangutana kang Christ, naminaw mismo ni Kristo. Who is greater than Jonah? Another illustration, gihatag sa Ginoo mga kaigsunan, the Queen of the South. Kinsa man ni Queen of the South? Cebu? Queen City of the South. Cebu? Naana ang Cebu dili no? Di man Queen City. Queen of the South.
Sheba. So si Queen Sheba nga naa sa southern part of Judea, ni biyahe mga kaigsuonan padulong ngadto kang Solomon to inquire. Tanawa ni hago gyud siya ug adto sa lugar ni Solomon para mangayo sa wisdom. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. Unsa man ay gibuhat aning Queen Sheba mga kaigsuonan? According sa gisulti sa Bible, for she came forth from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. Gibiyahian jud. And behold, a greater than Solomon is here. Unya nangayo ra silag sign. Nagay sign. Dapat nituon ni sila mga kaigsuonan. Dapat malipay sila kung nituog yun sila sa Ginoo. Kung nituog yun sila ni Christ, di na sila mangitag sign. Muna giingnan sila sa Ginoo. Kani mga tao sa Nineveh, o kani si Queen Sheba, paggahukman mo. They will rise and they will judge you because you did not believe me. Who is greater than Jonah and greater than Solomon? Muna kita mga kaigsuonan, pasalamat ta. Giluwas ta sa Ginoo, niabot sa punto sa atong kinabuhi, nituot ta ni Christ, nga naghatag siyang kinabuhi sa cross, and we accepted the Lord as our personal Lord and Savior. Pasalamat ta, naluwas ta. But are you really saved? Saved na John? Wala na kanang kuan, wala na question sa imong kasing-kasing. You are really saved? O karon, naa na may Bible mga kaigsuonan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, nga mo istorya nato, nga mo tudlo nato, nga mo mando nato. Nag-unsa man ka? Sa dihang nanudlo siya. Nag-unsa man ka sa dihang gitudloan ka. What did you do? Are you looking for a sign? Kaya daghan mga Kristohanon karon nagsigig hapong pangayog sign sa Ginoo. Lord, tagay ko kong sign, Lord, kung kabubuton gyud nimo, Lord, nga ako ning buhaton. Unsa man gusto nimo nga sign? Nga kanang buwan mahimong blue. Unya once rabi tagsaon rabi once in a blue moon. Wala na sign mga igsoon. Unsa ka Smurf? Smurf it. Dili na. Muna hunong na mo anang sign mga igsoon. Naa na tay word of God. Wala na nanginahanglan og sign. Sa panahon pa lang ni sa mga Pharisees, ingon ang Ginoo, naanay Jonah, naanay Solomon. Humana, naana, nasulat na. Tanan nilang gisulti, nasulat diri. Og ang pulong mismo, mao ato Ginoong Hesukristo. Nganong insultuhon man nato siya, mangayo man tag sign. Ang uban, Lord, tagamig sign, Lord. Naa gani budget? Yes, good na. Ikaw ray gailad sa imong kaugalingon. Ikay naghatag og chance ni Satan to deceive you. Because that is the best tool nga mahatag ni Satan sa mga Christian para mailad mga igsoon. Nguna mingon neta pagkaninduta sign na ni. Kay nangayo ta og kanang kuan, nangayo ta og sign sa Ginoo pagkaninduta sa mga opportunity. Satan can use that. Nalimad ka opportunity mo abot sa imong kinabuhi, halos na lang librehon ka. Halos na lang mga kaigsuonan, itunol sa imo, itingal sa imo ang kanang opportunity. Nga kanindot na ba ani? Too good to be true. Wala na kay hago. Naanay mo sapnay nimo. Pero di ito bribery. Pero di ito maunay gipangita nimo, mauna ang yawa nakaangkon og lugar sa imong kinabuhi para ilahanon ka. Para malayo ka sa diin gibutang ka sa Ginoo so that He could use you. Remember mga Kristohanon, God is the one who put us where we are today. Naata sa local church, body of Christ, and God want to use us here
Alright? So kung naamag na sa ilaing plano sa imong kinabuhi, let it be. But don't let any person interfere sa kabubuton sa Ginoo by giving us something else na makaingon ta kabubuton gyud sa Ginoo da. So question number 1, kanang mga tao nga niingon ka basig mao na ni, are they saved or not? Luwas ba na sila o dili? Imo na questionan. Unsa may ilang gi-offer nako, is it an opportunity to serve the Lord or opportunity to earn? Kay mo man nakasagaran opportunity i-offer sa kalibutan to earn. Diha mahaylo kasagaran ang mga Kristohanon. Daghan akong nailhan nga mga young people, not only young people but also adult mga kaigsunan, nga nasipyat sila sa ilang kinabuhi, nawala sila hangtod na sa kanang wala gyud sila kabalik sa pagpangalaga sa Ginoo because ilang gibaligya ang ilahang kanang birthright as a servant of the Lord. Diha nasipyat si Esau. Lalimad ka ang iyang birthright, mga kaigsunan, giilisan lang binignit. Binignit na lang, di man mo kailaan ng package. Mura maghihapon tog binignit. Mayon tag giluto sa Nutrais. Giilisan lang lugaw. Unsa man kagamay ang pagtan-aw nimo sa imong birthright. Kita, we are the servant of God, nahimo na tang anak sa Ginoo, ug ang atong birthright, mga kaigsunan, is to serve the Lord. Naa diha ang atong panalangin. Naa diha ang atoang kinabuhi. Kung imo nang tangtangon ang imong birthright as a servant of God, mga kaigsunan, where else could you spend your time and your life? Where else could you think that you can find your life? And that is why Jesus said, klaro kayo ang giingon, if you're going to find your life, you're going to lose it. But if you will lose your life for Christ's sake, you'll find it. O, wata kasabot anak, mga igsoon, ngita patagsay. O, come on. Ang pinakagrabe karon mga kaigsunan nga mubira sa mga Kristohanon, kani magyong abroad yun, abroad. Nagana kay mga Kristohanon diha. Nangasangit, ug wa na nagamit sa Ginoo. Unya ang kinabuhi nangaguba na. Ang uban nakaminyo og di mao. You cannot find the right person in the wrong place. And where is the right place? In the service of the Lord. May natamo kanta, I am happy in the service of the Lord. Mo din inikanta ni mo na, you are not happy. I am happy, oh so happy. Ang naong nimo mura kang nagpangagot. Kay wa jud ka nalingaw sa buluhaton sa Ginoo. Stop looking for a sign. Start following God, mga kaigsunan. The word of God gihatag ni sa tua to guide us and to tell us how to serve the Lord. Focus. Ang mga gahigo, padayon mo. Unya, tanaw na to kung asa mo padung. Daghana mga kaigsunan, mga Kristohanon, even in our church, daghana kaayo, dili mo sunod. Kapila na nagbalin-balhin. Kapila na nagbalin-balhin og trabaho o sinitabo sa kinabuhi. O sinitabo sa kinabuhi. Wala na hitabo. Samtang ang Ginoo naggiya sa mga katawhan niya diri sa simbahan, mga kaigsunan, ug ipakita sa Ginoo ang giya sa Dios pinaagi sa among kinabuhi. Unsay naabtan? Samtang ang mga katawhan sa Ginoo tuwa dito sige pangita sa ilang kinabuhi, mga kaigsunan, kami naghatag rami sa among kinabuhi sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nangita sa among kinabuhi para namo. Unsay naabtan? Comparing is not wise, pero di man gyud nato malikayan, mga kaigsunan, makita man gyud nato ang result. Because we cannot hide the result.
ang resulta mutugan gani siya sa kamatuoran. Ug ang Ginoo nagpadayon og giya sa iyang mga katawhan padulong didto sa lugar nga makapangalagad ta sa Ginoo. So where else would you go aside sa pagpangalagad? Still looking for a sign? So nga sign, wanted. Napay daghan kayo nga, I want you. Okay. Kita mo nga sign niya, na ikaw nga, work adto sa US. Na? I want you. Daghan kayo mga Kristohanon, mga linglaan na, mga igsoon, ihatag na sa mga unbeliever. Amen? Kung gidesire gyud nimo nga makakita kag places, mga igsoon, God will send you there. Free of charge. Because He will bless you first before He will let you go. And to make you a messenger, not a slave of people. Messenger kanindot anak mga kaigsunan nga manuroy ta unya pagkahuman libre ka way ka na bitong nakaadto lagi ka sa lugar pero hapit na lang di ka kakita kay trabaho unya apartment puya na makasuroy man gani ilhanan kay mga kuana mga trabahante ba kay kuan kayo sa oras ginukdanay oras ba unya limited kayo ang ilahang budget. Kay mahal man dito. Dahil pa nakasabot ha? Pero pag ang Ginoo mo panalangin nato mga kaigsunan, wa gyud. Way kuyaw. Mao na nga ang ato kinabuhi na sa Ginoo ra. Stop looking for something that Satan may deceive you. And you cannot see kung unsa gyud dapat para sa imo. Ikaduha nga occasion, mga kaigsunan. Matthew chapter 16, 1-4. The same gihapon, nangita silag sign, o gitubag sila ni Christ, mga kaigsunan, nga, no. Ang iyang tubag. No, I will not give you. Verse 1-4, the Bible says, the Pharisees lang gihapon, also with the Sadducees, and tempting desired Him that He would shew them a sign from heaven. Tuwa na. So tanawa ang langit, give us a sign. In verse number 2, He answered and said unto them, when it is evening, ye say, it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. Ingon din ang Ginoo nila mga kaigsunan, O hypocrite, O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? Kita makakita ta mga kaigsunan, bigon ta muulan tingali ron. O mga kamao ka madagan. Nga naman, perting dag-uma sa langit. Di natin makita mga kaigsunan nga mutag-an dayon ta mao ni mahitabo ingon ana, but in reality we don't really know unsay mahitabo sa sunod. Okay ba mo unsay mahitabo sunod sa inyong kinabuhi? O kami, we do not know. Among inahan ni panaw kagahapon. Do we know? Nga daghan man mga preparation, perting bisiha rong si manaha mga igsoon. Puno kaayo. Naay mga panghitabo nga expected na namo. Pero naay kalit nga mga mahitabo sa kinabuhi unexpectedly. And it may happen to each and every one of us. Kinsa may nakaibaw kung sa may tabo sunod, mo na kita kanang proud kita what we can do, but we do not know what God will do. Unya ka na bang mabuhat sa Ginoo, mo ra ba nindot para nato? Dili ra ba kanang unsay mabuhat nato sa atong kinabuhi? So better to know the will of God. Stop asking for a sign, but hear what God says. Mo na niyo ng Ginoo mga hypocrites mo. Pwede ninyo matag-an ang face of the sky, pero ang time you cannot discern. Mo na'y problema. Verse number 4.
A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. Napabailain? Balik gihapon kang Jonas. And he left them and departed. Gi-explain pa ba niya? Wa na. Nya ako pa ni-explain otro? Hangyo lagi. Ayaw na, pastor? Sabot na miyana? Wala, igon niya giingnan. O, hinumdumi ito ninyo si Jonah. Wala na siya niingon mga kaigsunan. Si kanang Nineveh, mga tao sa Nineveh, the queen of the south. Wala na niya gi-explain. Diri, iyan na lang giingnan. Remember the prophet Jonah. Unya, iyan ang gibiyaan. So, diha rata, mga igsuon. O sa may gi-imply sa Ginoo diri? Diyan ang gi-imply sa Ginoo. In summary, Jesus asked for faith in Him and His teachings rather than relying solely on miraculous signs. Ayaw na mo sig pangitag milagro mga kaigsunan. You know? Wala na. Ayaw na sige pangita og kanang extraordinary thing nga para makabilib ka nga mao na gini kabubuton sa Ginoo. So, may problema kag panalangin, mangita pa kag sign, ayaw na. Listen. Because what God wanted us to do is to believe in Him and His teachings. Maor ginagi pangayo sa Ginoo nato. Mo na ayaw nagbaliha, Lord, sign. Ayaw na. Tuon na lang ta mga kaigsunan. Ingo pa nila, aron ta madali. Yan, ito na mo. Awag yapon mo nito uban. Nito na mo. Pwede na ni nato tapuson nun. Pero kung wa pa mo nito, open your Bible. Aun sa man, tuon na mo. Dalik ulit ni mga tawhana. Bitaw, never miss the bus, ingo pa nila. The bus which is God's will. Kay wa na gilain for you to bring you dito sa kabubuton sa Ginoo. Mura magtuwa ka sa probinsya ba nga ang biyahe sa bus tagsara. Nalima ka niadto kag lugar, usara ka bus ang mobiyahe sa usa ka buwan. Naagid ba na? Binuwan ang biyahe. There is. Muna, igato mo dito, kinanglan, di gyud nimo imis ng bus, kay wa nagilain, maghuwat na sa ka, sa sunod buwan. Kunyag tinuid. Put that kas budget. Muna, God's will never wait. When the will of God comes, grab it. Sakay dayon. Ayaw jud og langay-langay. Kay ang gusto sa Ginoo, immediately. Mabitaw na sa pagtawag sa Ginoo sa mga apostles, immediately. Diha dayon sunod sila. O tanawa unsay panalangin na dawat nila. Because to delay is still disobedience. You know? To obey partially is still disobedience. So, kung sa may gusto sa Ginoo, obey right away. Tibuok yun. Not partially, do not delay. When you obey, and that's the time God will show you, this is for you. Hindutan na ano. Amen? Mao na klaseng kinabuhi atong gusto nga ipaabot sa atong mga young people. Stop finding your life elsewhere. Hagbay ra mo Some of our young people, sige nagpangita sa ilang kinabuhi. Wala kakakita. Unya, the more nimo nga gisigig try pangita, the more nabuta ka. Unya, ang pinakabati ra ba na, basta Kristohanon ka, unya wala kas kabubuton sa Ginoo. Anything that you touch will be destroyed. Mahimo man kang curse, instead mahimo kang blessing. Pero unsa may gusto sa Ginoo, mahimo ta. Panalangin or tunglo? To be a blessing. How to be a blessing? Listen. Listen and learn and do. Mga kaigsunan.
So I hope nga kani atong journey with the Lord Jesus Christ karon atong nakatunan mga kaigsunan unsa gyud iyang gusto. Kita daghan kita gusto ihangyo nato sa Ginoo, pero niyo na Ginoo ayon sa gumo sige request good paminawa ko. Sunda ko. Because when you follow God and listen to Him, you will forget that you have a need. Because you will be satisfied. Because only Jesus can satisfy your soul. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing that you have given to us this afternoon. Thank you, Lord, for rebuking our mistakes. We are not perfect, but help us, dear God, nga dili na mo himuon nga reason nga masipyat me because of imperfectness. Help us, dear God, nga among i-take ang opportunity to learn. So please help us not to stop searching and studying so that we could be more closer to you each day sa among kinabuhi. And the more we obey your voice, the more we will know you, and the more the blessing will be upon us so that we could be a blessing to others. Dili ka gusto, Lord, nga mahimo ming problema o burden ngadto sa uban. So please help us, Lord, nga maabtan gyud namo ang mga panalangin para mahimong pagaan sa kinabuhi sa mga katawhan. Salamat kay Lord sa higayon nga kami maka-respond sa imong mensahe diri sa altar. I pray, dear God, that you will prepare the altar for your people. Please help them, Lord, to come heartily, willingly, and help them that when they pray, O God, it must be sincere. And I pray, Lord, that you will allow them, O Lord, to see what they really need. The reason why they will come to the altar this afternoon. Thank you, Lord, once again. Let this be for your glory and honor. In Jesus' name.